magkaibigan na higit pa sa tunay na magkapatid ang turingan sa isa't isa. Kapwa sila ulila ng lubos sa kanilang mga magulang. Si Nana ay kinalingan ng kanyang ale na si Aling Anday, samantalang si Neneng ay ang kanyang kuya Pepe na nag-asawa bago pa man siya magdalaga. Pananahi ang kanilang hanapbuhay at tuwing umaga ay dinaraanan ni Nana si Neneng at magkasabay silang pumapasok sa patahian. At kung hapon naman ay sabay silang lumalakad pa uwi. Si Nana ay naghahanda para pumunta sa simbahan, habang ang kanyang ale ay naghahanda ng almusal. Oh, Nena, maga ka naman yata ngayon. Pupunta ka na ba sa patahian? Gusto ko lang po muna magsimba bago pumunta sa patahian. Sigurado ka ba? Opo. Di mo ba susunduin si Neneng? Hindi po. Magkikita na lang po kami sa patahian. Oh, sige, mag-ingat ka ha. Opo. Dumating si Nana sa simbahan at nakita si Miguel na naghihintay sa kanya. Binati nila ang isa't isa. Ang ganun mo naman, Nena. Salamat, Miguel. Halika na. Nakita ni Neneng si Aling Anday sa bahay habang nagwawa. Maling Anday. Uy, magandang araw din, Neng. Nakita mo ba si Nena? Oo, kakaalis lang niya patungong simbahan. Simbahan? Akala ko ba pupuntahan niya ako? Oh, meron ko ba? Pumasok si Neneng mag-isa sa patahian na punong-puno ng sama ng loob. Nena, hindi ako makapaniwalang umalis ka kanina. Di mo man lang ako sinundo. Kailangan kong magsimba, Neng. Alam mo naman. Magsimba? Kailan ka pa nagsimba sa karaniwang araw? Ano bang espesyal sa araw na ito? Parang espesyal lang. Titig na titig si Neneng kay Nana. Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Hindi kumbinsido dahil alam niyang hindi madalas magsimba si Nana. Alam ko may tinatago ka. Huwag ka na lang magsinungaling. Gusto ko lang naman makita si Miguel. Naniligaw siya sa akin, Neng. Ay sus! Madami pa na bang ibang lalaki dyan? Ba't siya pa? Lulukohin ka lang din niya. Nagbago na siya, Neng. At mahal namin ang isa't isa. At panatag ako na hindi niya ako sasaktan. Alam ko, Nena, na mahal mo siya at masaya kayo. Ilang sandali ay nag-ayos din ang dalawa. Kalaunan, nasa kusina si Aling Anday nagluluto ng hapunan. Andito na po ako, Nay. Oh, buti naman. Nena, saan ka ba talaga galing? Sa patahian po. Sigurado ka ba? Opo. Kasi may nakapagsabi sa akin, may kinikita ka daw. Wala po. Si Miguel lang po. Ano? Si Miguel? Walang hiyang lalaking yun! Mas mabuti pang mamatay ako kaysa mapangasawa mo ang lalaking yun! Walang puso ang lalaking yun! Nasa ilalim ng puno si Nana nakaupo at nagsusulat. Dahil sa pahirap sa kanya ng kanyang ale ay sumulat si Nana kay Miguel. May halong lungkot at pag-asa ang kanyang mukha. Sana mabasa mo ito, Miguel. Subalit hanggang sa lumubog ang araw ay di man lang niya nakita si Miguel. Kinabukasan ay nakita ni Nana at Neneng na magkasama sina Miguel at Chayong na nagyayakapan sa lansangan. Miguel! Sinasabi ko na nga ba, niloloko ka lang ni Miguel. Huwag kang mag-alala, andito lang ako at ng alin mo. Nasaktan si Nena.
Umiyak siya ng umiyak habang si Neneng ay nagbibigay ng suporta. Napagpasyahan ni Nana na magpakalayo kay Miguel kaya naman nagalak si Neneng. Isang araw, pumunta si Narciso sa bahay ni Tia Belang dahil inanyayahan siya nito. Hindi ko akalain na may relasyon si Miguel at si Chayong. Parang biglang gumawa ang mundo ko. Narciso, alam kong mahirap tanggapin sa'yo, pero kailangan mong magpakatatag. Mahal na mahal ko si Chayong. Pero masaya na siya kay Miguel. Alam ko yan, Narciso. Pero masaya na siya sa piling ni Miguel. Alam ko, Tia. Pero masakit pa rin. Huwag kang mag-alala. May pagkakataon ding magmahal ka ulit. Salamat, Tia. Gusto ko rin niyang makausap. Talaga? Gusto ko rin ho makausap si Chayong. Sige anak, maghintay ka lang dito. Anak, Chayo? Po? Halika nga dito. Nandito si Narciso. Narciso. Gusto sana kitang makausap. Oo naman, Chayong. Masaya akong nagkaayos kayong dalawa. Ay, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ayos lang po. Ang ganda mo naman. Salamat. Pasensya ulit. Ayos lang. Isang araw, isang sulat na galing kay Gregorio Magpayo na buhat sa lalawigan ang natanggap ni Aling Anday. May sulat po para sa inyo. Salamat. Sige po. Nena, tingnan mo nga ito. Sulat mo lang kay Gregorio Magpayo. Ano lang po? Namatay daw si Andoy at si Beatriz. Sakit daw ay kinamatay nila. Naku, ang lungkot naman. Kailangan natin umuwi agad. Opo. Neng, ikaw na ang bahala ha habang wala kami dito. Opo, Aling Anday. Sige. Isang araw, habang naglulumbay si Nana sa pagkakalayo sa kaibigang si Neneng, ay nagkausap sila ni Dio Gracias. Ay, ang lungkot pala na hindi ko kasama si Neneng. Nena, bakit ka malungkot? Naalala ko lang si Neneng. Alam mo, Nena, tagal ko nang gusto sabihin ito sa'yo. Ano yun? Mahal kita, Nena. Dio, gracias ko alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Alam kong matagal na tayong magkakilala, pero simula nung bata pa tayo, ikaw na ang mahal ko. Magandang araw po. Narciso, ikaw pala. Pasok ka. Maraming salamat po. Ano nga po ang dahilan na pagpunta mo dito? Oo. Gusto ko sana makausap si Neneng. Si Neneng? Bakit? Kung papayagan niyo ho, gusto ko sana ligawan si Neneng. Talaga? Oo. Narciso, alam kong maganda ang intensyon mo. Pero tandaan mo, kilalanin niyo muna ang isa't isa bago kayo magdesisyon para hindi kayo magsisi sa huli. Tama ho kayo. Maraming salamat sa payo. Walang anuman. Sa kabilang dako, nagtatatakbo sina Miguel at Chayong palabas ng nayon. Miguel! Natatakot ako. Ano na lang kayang mangyayari sa atin? Huwag kang mag-alala, Chayong. Mahal kita. At handa ko harapin ang lahat para sa iyo.
Makalipas ang 3 araw, inuwi ni Miguel si Chayong. Ina, Chayong! Anak! Bakit mo siya sinamahan? Ina, mahal ko siya! Pasensya na po, kasi ginawa ko lang lahat kasi mahal ko si Chayong. Nagmamahalan lang po kami. Magas ka sa pambahay ko! Dio gracias, masaya ako sa mga sandaling ito. Ako rin, Nena. Parang asaya-saya natin, di ba? Wala na akong mahihiling pa, kundi ang makasama ka habang buhay kung iyong papayagan. Nais ko rin makasama ka habang buhay, Dio gracias. Mahal din kita. Mare, nabalitaan mo na ba ang kumakalat sa lugar natin? Ano yung kumakalat ng balita, Mare? Na hindi sang-ayon ng mga kamag-anakan ni Deo Gracias sa pagkikipagmabutihan nila ni Nana. At may gusto umano sila ipakasal kay Deo Gracias. At sino naman iyon, Mare? Si Isha. Siya ang gusto ipakasal nila kay Deo Gracias. Talaga ba? Ang swerte naman ni Dio gracias kung ganon. Totoo ba yun, Dio gracias? Oo, mahal, pero hindi ako sang-ayon sa nais nila. Maniwala ka. Bakit ganito? Bakit kailangan pang mangyari ito? Nena, gustuhin ko man. Hindi ko sila kayang pigilan. Pero alam mo naman na wala akong pagtingin kay Isyang. Teka lang, harapin mo ko. Pag-usapan natin to. Dio gracias, paano kita paniniwalaan? Nena, dapat tayong maging matatag. Mahal kita at wala akong balak na iwan ka. Mangako ka. Pangako, mahal ko, itutuloy natin ang kasal. Sa malungkot na bilangguang pinagpitan kay Miguel ay nanghina at di nakalaban sa dagsa ng mga sakit, at mayroon pang mga tanod na animoy mga halimaw. Dio gracias, hindi ako makapaghintay na makita ko ulit si Neneng. Ako rin. Nena, ang tagal mong nawala. Neneng! O Nena, sino nga pala yung kasama mo? Ito nga pala si Dio gracias, ang mapapangasawa ko. Dio gracias, si Neneng. Ako nga pala si Neneng, matayag ng kaibigan ni Nena. Nena, kumusta na kayo? Uy, Narciso, okay lang. Ito nga pala si Dio gracias, ang mapapangasawa ko. Ikinagagalak kita makilala, Dio Gracias. Kinagagalak ko rin makilala ka. Dahil sa dagandagang mga hirap ay namatay si Miguel na di man lang nakita ang kanilang anak ni Chayong. Sa bayan ng Bulacan, idinaos ang kasal ni Dio Gracias at Nena kung saan dumalo sina Neneng, Pepe at kanyang asawa. Narciso, tingnan mo, may dumating na sulat. Mahal ko, Neneng. Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Sana'y mapansin mo rin ang pag-ibig. Sulatan mo siya pabalik. Dapat mo siyang tanggihan ngayon pa lang. Sa kalapit bahay ni Chayong ay may idinaos na binyag. Isang sanggol ang bininyagan at ang mga kakilala niya na nagsidalo sa nasabing handaan ay nagsipag-usisa nang makitang may iniiwi siyang sanggol. Chayong, kanino mo sanggol na yan? Anak ko buto. At sino ang ama ng bata?
Pagkaalis ng mga ito ay nagngingit-ngit na dinaluhong si Chayong ng kanyang ama ng isang suntok dahil sa matinding pagkapahiya. Pagkalipas ng isang buwan mula nang matanggap ni Isko ang liham ni Neneng ay dinaos ang kasal nila ni Narciso. Araw ng linggo ay nagsama-sama ang dalawang mag-asawa sa pag-uwi sa probinsya. Neneng, kanina to galing? Sulat yan ni Esko. Bakit tinatago mo to sa akin? Nakalimutan ko kasi, nagkasakit kasi si Kuya Pepe. Nagsasabi ka ng totoo, Neng? Oo, Narciso, totoo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Huwag ka mag-alala, Narciso. Ikaw lang aking mahal. Isko, huwag ka nang magpumili. Nakakasira ka sa aming pagsasama. Si Isko ay nagpasyang lumuwas na Maynila upang makita si Neneng. Isko, tuloy ka. Mahal kita, Neneng. Isko, huwag ka nang magpumilit. Hindi ako titigal hanggang hindi kita mapapasakin. Isko, wag! Bitawan mo ko! Isko, wag! Isko! Ang dating tamis ng pag-asang iniibig siya ni Narciso ay naging masaklap na sakit noon. Nagbihis ng dali-dali, lumuluhang hinagkan sa noo ang asawa at umalis. Sa masungit na dapit hapon, ay tinahak ni Narciso ang kabukiran. Samantalang si Neneng ay napatungo naman sa bahay ng kanyang hipag. Napansin ng hipag ni Neneng na malungkot siya nang dumating kaya tinanong niya ito. Nakiusap si Neneng na samahan siyang hanapin si Narciso at hindi naman siya tinanggihan ng kanyang hipag. Nagbabasakaling makita ni Neneng ang kanyang asawa, ngunit bumalik silang bigo. Nanaog at parang ulol na lumakad si Neneng at ang kanyang hipag upang bumalik sa kanilang bahay. Sinamahan naman siya ng kanyang hipag. Ngunit mas lalo pang bumibigat ang kanyang pagpipighati nang hindi pa rin pumaparoon sa kanilang bahay si Narciso. 3 araw na, di pa rin bumabalik si Narciso. Ano na kaya nangyari sa kanya? Ipa, iwan mo na kita sa bahay. Doon mo na ako kina Nina. Kung bumalik si Narciso, sabihin mo na lang na nandun ako. Sige, Neng, mag-ingat ka. Nena! Uy, Neng, ba't ka nandito? Hindi ko na alam anong gagawin ko.
Neng, huwag kang mag-alala. Andito lang ako para sa iyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Ang dapat sisihin dito si Narciso, lalo na sa kalagayan nito. Kaya naman ako. Neneng! Anong ginagawa mo dito, Isko? Alam mo bang nagkasakit si Neneng dahil sa'yo? Sko! Umalis ka na! Hindi ka nararapat dito! Kawawa naman si Neneng. Dahil sa matinding paghihirap na kanyang naranasan, napilitang lumipat si Narciso sa isang malayong lalawigan upang doon magsimulang muli. Ang pagiging mahinahon niya ay nakatulong sa kanya upang makagawa ng maraming kakilala. Ngunit sa kabila nito, madalas siyang madama ang matinding pangungulila sa kanyang asawa at may mga pagkakataong halos mapaluhod siya sa pagnanais na bumalik. Gayunpaman, ang alaala ng kanyang mahirap na kalagayan ay pumipigil sa kanya. Sa huli, naisipan rin niyang bumalik. Neng, kumain ka na. Kailangan mo magpalakas. Salamat, Lena. Pero sa kabila ng lahat, wala na akong lakas. Huwag kang ganyan, Neng. Kailangan mo magpakatatag para sa pagbabalik ni Narciso. Kailangan ka namin, Neng. Kailangan kita. Huwag mo kong... Lena, may sulat ako dito. Pakibigay ito kay Narciso kapag nakauwi na siya. Salamat, Lena, aking kaibigan. Isang araw, nahuli si Isko ng mga kawal sa dahilang hindi pagtigil sa mga masasama niyang hilig sa pagsusugal. Narciso! Ano ito? Sulat galing kay Neneng. Sige, una na ako. Hindi! Hindi ito totoo! Di man sila nagsama sa buhay na ito, ngunit nagsama sila sa hukay. Yan sa mapanglaw na libing, yan sa malumbay na hangganan ng lahat.